Ang sinasabi ng maraming media, hindi nga daw napigilan natong si Diskaya na maluha, malungkot, maiyak habang siya ay inaaresto. Nung pinanood ko yung video na yon, ganun din ang naramdaman ko kasi may kwento nga na yung mga anak niya ay pawang or pawang hindi special, sabihin na natin. Yun siguro yung o pinakamagandang term. Special yung lahat ng anak niya. Kaya yun daw ang inaalala niya. Nakaramdam din tayo ng awa. Pero kasi, yung awa na yon madaling mawala kung aalalahanin natin kung paano silang nag-flex, nagyabang, 'di ba? Pag may Christmas party daw sa kanilang kumpanya ay talagang matindi. Matindi. Grabe kagarbo. Magarbo daw talaga ang pamumuhay nitong mga ito. At kung naalala nyo rin kung paano nila i-flex yung kanilang mga sasakyan. Yung parang kahit sino sa atin ay manliliit. Pag naalala natin yon, natatanggal agad yung awa kung paano siyang inaresto. Kasi dati parang joke-joke lang daw dito nga kay Sara Diskaya ang sitwasyon. Akala niya siguro dahil sa dami ng pera niya ay hindi siya makukulong. Pero ito na nga at nakulong. Pero ang katanungan kasi diyan, ngayon na nakakulong na daw etong si Sara Diskaya, siguro dapat nang tignan kung sino talaga ang totoong nagpayaman sa mga Diskaya. Ito ba ay si Digong mismo? Kasi itong lahat ng ito ay nangyari sa panahon or sa administrasyon ni Digong. So sino daw ba ang nagpayaman? Si Digong o yung assistant or personal assistant na itong si Digong? Yun ang dapat tumbukin. Dahil sure na sure ang mga kababayan natin na hindi yung nasa Malacanang ngayon ang nagpayaman o sa mga Diskaya. Ito ang sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. Dapat niyang ma-realize netong si Sara Diskaya na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya nung Duterte admin kaya siya nakakuha ng 200 billion worth of projects. Grabe, no? Ang laking pera. So ano ang pipiliin ng isang Sara Diskaya? Manatili sa kulungan, tiisin ang hirap at lungkot na mawalay sa pamilya? O pangalanan na lang at sabihin kung sino yung mga totoong sabihin na nating mastermind na itong lahat ng ito. Siguro darating sa punto na hindi nakakayanin ng isang Sara Diskaya at mababanggit na niya ang pangalang Digong o kaya ay Bongko. Nako po. Good luck.